Ano po, 2 weeks po kami sa Canada. All in all, 15, I think, 15 days, no, direct. 15 days, tas nag-shoot kami, I think, 13 or 14 days, mga ganun. Di ko sure kung tama ako. Pero ano kasi halos tuloy-tuloy talaga po kami nag-shoot po dun. Tsaka medyo challenging yung shoot namin kasi yung mga location, ganun, very limited yung oras namin. So, kumusta yung bonding nyo ni Kira? Okay naman po yung bonding na ni Kira. Kira, kumusta yung bonding nyo? Mas lalo ba kayong naging close? Mas lalo ba siyang nakilala? And vice versa kay Kira? Mas lalo mo nakilala si LA? Mas na-in-love ka ba LA sa kanya? So, kumusta? Kasi di ba pag nasa ibang bansa, mas lalong nagiging close. So, ano pa yung mga na-discover nyo sa isa't isa? Ano po, I'm just very lucky to be given the chance na makawork si Miss Kira. Talagang grabe yung dedication niya, tsaka yung hard work niya para sa trabaho niya, tsaka sa pamilya na rin. Kaya, hi po, Tita Vicky! Ma'am and Dad ni Kira, si Uncle, hi Uncle! Kaya ayun po, sobrang swerte ko talaga na nagkaroon ako ng chance na ganito. Tsaka mas makilala pa sa Kira. Masasabi kong grabe siya. Grabe siyang leading lady. Tsaka alam ko po na sobrang malayo pa yung mararating. Anong Gcash mo? Gikas ko? Ayun, ayaw ko nang dugtungan kasi dyan yata yung mami mo, no? Hi, Tita Vicky! Nandiyan si Aling Vicky. Ayun. So, ano yung title ng kanta? Ang ganda eh. Title po ng song is Tayo Lang. Written and produced by, of course, Star Music and Kuya Jonel Manalo. Dati na siyang song namin. Actually, yung song na yun, ginamit rin sa Ang Saya Akin. Kaya I'm very happy na nabuhay ulit yung song sa movie nito. Halos Thank theme you. song na namin yun, no? I think sing yun na. Ba't mag-jowa na ba kayo? Char lang. Hindi po, ang swerte naman ni Kira pag gano'n. Wow, ganun ah! So, congrats. Ang ganda ng movie. Thank you po. Thank you. Dave, salamat po. Thank you, sir. Kumusta naman at parang na-preempt niyo yata ang Hello Love Again na captain na kinunan talaga dun sa Canada. Kwento rin ng mga OFW sa Canada. Ako siguro sobrang happy ako na masasabi kong nag-Canada kami nila Alden tsaka nila Miss Catherine. Kaya ano po, I'm very happy na parang mabanggit lang kasama sila po. Tsaka sobrang blessing naman talaga yung makapunta sa Canada. Pero wala namang, of course, siyempre nauna kayo, di ba? Wala namang talagang intention. Though, common naman talaga yung mga ganong story. Sa Canada, nagkataon nga lang na sa Canada talaga rin yung location. Para sa akin, I believe that, every OFW story is different. I mean, we may have the same location din po as Hello Love. Tama ba? Again. Hello Love Again, ayun. Pero malay po natin, baka na magiging sad yung ending nila, sa amin happy. So, I believe that every OFW, my God, the feedback! I believe that every OFW story believes to be told and that they're all different. Thank you. May dagdag ka, Direk. I think the more OFW stories na mapapalabas is more beneficial sa ating mga kababayan kasi there are so many stories to be told and to be shared. And I think the more na we support Filipino films na ganito is the more din natin nasusuportahan yung mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay abroad. Because this is their story. True. Last na lang. Dahil si Kira ang kapartner mo dito, mas na-inspire ka na lalo mo napaganda yung pag-arte mo. Isipin mo ha, Ronnie Lazaro ang kalaban mo dun sa Sinag, Maynila. At si Tony Labrusca, pero well, Ronnie naman ang nakatalo sa'yo, okay na rin yun. Pero maraming nakapansin na talagang naarte mo siya ng gusto. So mas
naarte mo siya ng husto dahil nga si Kira ang kapartner mo? Kahit naman hindi ko partner si Kira, sa kanya pa rin ako na-inspire eh. Hi Tito Vicky, love you! Love you oh. So ayun naman po, parang ako naman lahat naman ng character ko, tsaka lahat ng mga work ko po, talagang minamahal ko po talaga, tsaka binibigay ko po ng tagus puso ko talaga, tsaka lalo na for this one na nabigyan ako ng chance po, tsaka na-bless po ako na si Kira po yung partner ko dito. Kasi parang ever since naman talaga po, naglo-look up na ako kay Kira. Tsaka ever since naman na nakita ko yung grow niya as an actress. Kaya I'm proud of you. So after the shoot, ano na, tuloy pa rin yung feelings o nandyan, na tapos na rin? So after ng shoot, tuloy na ako pauwi. Okay. Tama. May reaction ka, Kira? Wala naman. Ganun pa rin. Okay. Thank you, thank you. Thank you po. Meron po ba? Ako po, share ko na lang din yung story. Kasi nung nasa Canada po kami, nung nag-shoot po kami, na naipagkwentuhan lang po sa mga OFW doon. Kung alam niyo lang po, kahit yung mga OFW doon na yumaman na or umasenso na sa buhay, lahat sila iisa lang sinasabi sa akin na gustong-gusto pa rin nila dito. Na gustong-gusto nila umuwi. And never nila wini-wish sa ibang tao na umalis sila sa pamilya na nila or sa home nila na para lang magtrabaho na never nila winish sa ibang tao yun. Kasi talagang mahirap naman talaga po. Tsaka yung iba't ibang tao kasi may kanya-kanyang reason ba't sila nag-Canada. Kaya ako personally, hindi ko sasabihin basta-basta sa tao na umalis ka ng bansa para magtrabaho, ganun. Hindi ko siya basta-basta sasabihin. Pero syempre alam rin naman natin yung situation dito sa Pinas na medyo mahirap naman talaga. Kaya po, ayun, grabe yung respeto ko sa mga OFW po. Tsaka grabe yung kung gaano silang katapang, gaano silang katyaga. Talagang iba po talaga, iba. Thank you, LA. Yung iba po kasi to LA and Kira. LA, paano, like, realization na lang. Kasi di ba manager ka sa Pilipinas, so dun sa character mo, paano mo na-take na like, magiging waiter ba, ano ba yung tawag dun sa, dishwasher ka or whatsoever. So ano yung naging realization mo na yung mga asensado na rin dito ay nag-a-abroad, tapos babalik from, back to zero na role nila, ikaw, as your, Ako siguro yung personal realization ko po dun na talagang sobrang sinuwerte po ako tsaka sobrang blessed ko sa buhay na to na binigyan ako ng chance na maging artista or mag-acting po na habang ginagawa ko yun, nasasabi ko sa isip ko na grabe, ang hirap ng buhay na ganito tsaka never ko siya wini-wish kahit ibang tao na alam ko po, ayoko i-take for granted. Yun yung tumatakbo sa isip ko na ayoko i-take for granted na blessed po ako na nag-acting ako sa movie or ayoko rin i-take for granted na hindi ko kinailangan na punta ng ibang bansa po. Kaya ako personally, after nung pag-play ko kay Maki, hindi ko na sinasayang ang bawat moment ko sa pamilya ko. Hindi ko na sinasayang yung oras ko na nandito ako sa Pinas, na ginagawa ko yung mahal ko sa buhay ko. Kaya po, pinaka-takeaway ko talaga doon na ayoko sayangin yung mga blessings po. Tsaka sobrang thankful ko talaga sa kung ano meron ako ngayon. Tsaka sobrang thankful din ako na may Maple Leaf Dreams po. thank you. Thank you. Next po. Sino pa po mga gusto magtanong? OFW na patuloy na nagtatrabaho, nagsisipag for their own very purpose. So, yeah. Siguro message ko sa kanila is grabe kayo. Grabe kayong tao na bilib na bilib ako sa inyo. Tsaka sobrang deserve niyo yung mundo. Kasi never kayo nabigyan ng justice. Never kayo naintindihan ng mga tao.
tingin lang ng mga tao sa inyo, pera ka, tingin ng tao sa inyo, kayang-kaya mo, or madali lang. Pero hindi. Kaya, I just want to say, I really love you guys, mga OFW. Kasi po, hindi nakikita ng mga tao kung gaano ko yung pinaghirapan Kahit yung simpleng mabilan nyo na ng sapatos yung kapatid nyo, anak nyo. Grabe, magtatrabaho kayo ng ganong kalala. Kaya I really wish na magustuhan nyo itong Maple Leaf. Kasi habang binubuo ko si Maki, habang ginagawa ko yung movie, nasa puso ko talaga na para sa mga Pinoy to, para sa mga OFW to. Hindi to para sa akin, hindi to dahil gusto kong mag-artista. Ginawa ko si Maki dahil gusto kong mabigyan ng boses yung mga OFW. Tsaka gusto kong malaman nila na they're appreciated. Sobrang na-appreciate ko sila. Thank you for that, LA. Maraming salamat. Next, Kira. Grabe. I mean, I think LA said most of it. Pero ako, sobrang grabe din po yung respect ko sa mga OFW. I have family members who are OFWs and my message to them, sa lahat ng OFW na mapapanood ang movie namin, keep going. Like, I know it is so hard, pero you have those dreams, you have all of those goals that you want to achieve, and you deserve to achieve those dreams. So, please keep on going, because when you feel like you want to give up, na tapos ka na, ayaw mo na, that's when the breakthrough is almost about to happen. Tinatry ka lang ni Lord kung talagang itutuloy mo, kung talagang you are strong enough for the dreams that you have. So keep going, keep your family in your heart always, and magdasal din. Ayan, thank you. I love that. Very For LA and for Kira. Kasi with your sa stature nyo ngayon sa buhay nyo, no? Especially si LA saka si Kira, maganda yung career nyo, maganda yung family nyo. Are you willing to leave kung ano man meron kayo sa Pilipinas? Kung sakasakaling ma-inlove kayo at ayahin kayo ng taong mahal yung manirahan sa ibang bansa na magsisimula kayo sa scratch, talagang walang-wala. LA. Unang-una ka na kasi alam ko naman maganda yung buhay mo rito Bakit ganun yung boss? Di ako, ang hirap. diba? Kasama na po kayo sa kulto. Huwag niyo isipin sabog ko nga, talagang ang hirap lang, ang hirap magsalita, kaya binabagalan ko talaga. Ano po, ako personally, pupunta ako kung nasan yung mami ko, kung nasan yung pamilya ko, nasan sila Kanish, sila kuya, yung pamilya ko. Wala akong pake kung Pinas man yan or ibang bansa, basta kasama ko sila, okay na okay ako. Kung babae, ayun lang. Mamahalin mong tao. Ibang usapan na yun. Pero, hindi ako personally, mas pipiling ko pa rin pamilya ko na sasama ko na lang yung bebe na yung loved one ko na sasama ko kung nasan pamilya ko or nasan pamilya niya. Basta importante sa hindi kami malayo sa pamilya ng isa't isa po. Yun. Thank you, LA. Next, ikaw, Kira. Same question. Same din ang sagot ko. You know, family is everything. Ang hirap talaga pag, I mean, syempre movie lang to, di ba? Pero ang hirap kasi pag inaya ka ng jowa mo na mag-abroad, wala ka talagang kasiguraduhan. And nakita nyo naman sa movie na napakahirap, malayo sa family. So, you know, everybody that I love is here with me in the Philippines right now. So, Yeah. I'm here. My home is here. My job is here. Dito yung buhay ko and I'm happy. Thank you. Question is for Kira and LA. And we saw from the movie na binigyan kayo ng highlights ni Direk Mike pagdating doon sa acting. And may mga tawag ito scene na nakatawag sa akin ng pansin, especially kay LA and Kira, yung may mga crying scene. Pero kung sa inyo, kung kayo tatanungin ko, ano yung particular scene
na masasabi yung ano to, proud kayo na nagawa niyo yung at nailabas niyo yung acting talaga na the best ninyo? For me, the scene that I am most proud about, siguro po is when I found out na yun nga, yung tatay ko sa movie passed away. Kasi, as you can see, that Santa Claus right up there, that's my dad. So, yes, still alive and kicking. I have never experienced that type of loss before. Yung ganong kabigat na mawalan ng magulang. Ang hirap ng mic. Pwede mo wag na. Parang akong sabog. Pero, yun na nga. Hindi ko rin po alam kung paano ko nagawa yun, kung paano ko naitawid yung scene na yun. Especially na, yun na nga po, I have never experienced it. Siyempre din po sa guidance ni Direk, kay Lord siyempre, and you know, I really just think it's the love of my family. Diba? Sabi ni Miss Bea, kung gaano kalaki yung pagmamahal, ganun din po yung sadness pag nawala sila. So, that's the scene that I'm most proud of. Thank you. Yes, and first, nag-translate yun sa amin. Ako naiyak ako, lalo na tumakbo si L.A. Papalapit. Congratulations sa napakagandang scene na yun. Next, ikaw, L.A. Siguro ako personally yung naging favorite ko. Yung nag-aaway kami nito dahil sa CR. Yung umiiyak ako, tapos kalat-kalat yung sa toilet. Well, aminin ko kasi minsan sa totoong buhay, you'll never know, di ba? Minsan di talaga nasushoot. Kaya ano po, ako personally yun yung naging favorite ko kasi kaming dalawa ni Kira na very natural lang, tsaka very flowing lang yung eksena na parang totoo na eh. Hindi na kami umaarte talaga dun eh. Kaya ako personally yun yung naging favorite ko po. Yun. Flowing yung ihi. Flowing. Sir John. Okay yung ihi ko. Thank you! Kira sa LA, yun nga, parang follow up doon sa question kanina eh. Na kasi mas na-appreciate ko kayo bilang actor dito sa pelikulang ito. Yung sinabi mong favorite scene mo, Kira, yun yung nagustuhan ko rin. And si LA, ibang LA talaga yung napanood dito. Pero na-curious lang ako dun sa mga lambingan scenes nyo at saka yung kissing scenes, syempre. Kasi napaniwala nyo ako eh. Somehow ba medyo makatotohanan yon o may mga inhibition exercises ba kayong in-undergo para medyo mawala yung awkwardness? Yan. Kayo talaga. Hindi, ako po, Papalabisin muna natin yung parents. Ano po, ako personally, dun ko masasabi na sobrang galing ni Kira na artista po. Dahil akala nyo, totoo na eh. Oo, naniwala ako. Naniwala kayo eh. Kaya ako, sobrang happy ko na si Kira yung naging partner ko dito. Kasi alam kong siya lang ang makapagbigay ng justice na maniniwala yung mga tao talaga. Kaya ayun po, naniwala naman po kayo. Kaya I'm very happy na na-in love din kayo. Eh, kay Kira, paano ka napapayag na magkaroon ng kissing scene talaga? Siya nga po may gusto ko. Ay, ayaw. Ay, wow! No. Ang swerte mo naman! Kailangan pa yung paalam sa manager ko muna. Ewan ko sa'yo, Direk. Actually, I really had no intention of like really doing the kissing scene. Pero kasi it's what the script requires. And kami ni Ellie, we're no longer children, di ba? So, ang masasabi ko about those lambingan scenes is I'm just happy na si Ellie yung partner ko dito dahil matagal na po kami ni LA magkakilala. So, syempre, na-establish na po yung Akala ko kung ano yung matagal na eh. na-establish na po yung Nakapag-practice na trust. sila. Pero ayun, I would feel a lot more nervous kung iba po yung naging partner ko for this movie. Congratulations. Paano po yung kinis ko si
Si Amanda ba yun? Si Parang Amanda. Go lang. Gusto mo. Naku, nagselo si Molly. Sino si Molly? May tensyon. Subukan mo, Okay, thank you so Thank much, you. sir. And Canada. Kasalamat na Miss Beye. Miss Beye talaga to eh. And of course, LA and Kira. Kira. Maraming salamat po sa inyo. Saka sobrang na-appreciate ko po yung mga tao na nandito po ngayon. Family ko po, mga kaibigan ko po. Tsaka lahat ng mga sa Star Magic family, of course. Tsaka lahat ng mga kaibigan namin ni Kira na pumunta. Tsaka syempre mga kaibigan po namin sa press. Maraming salamat po sa inyo. Sa family din nila Kira. Sa mga fanay dyan, maraming salamat po. Kaya please do watch Maple Leaf Dreams on September 25 po. Cinemas nationwide. Thank you. Thank you, Maki. Next, Molly, ikaw naman. Yes po, once again, thank you so much to every single person who came here tonight, who made the effort to come here and to support our movie. Maraming salamat sa inyo, to our family, to our friends, Star Magic, syempre our friends at the press, my lovely fans, thank you from the bottom of my heart. I love you all so much. You know, a lot of Filipino families, I love you. A lot of Filipino families have OFW family members, and para sa akin, this is a love story para sa mga OFWs natin. So, if you know anyone na OFW, or if you have friends or family na naging OFW, please do encourage them to watch. Ayun lang po. Thank you so much. Maple Leaf Dreams showing on September 25. Tsaka ano rin pala, gusto ko pasalamatan sila Direk Benedict. Yes. Sobrang thank you, Direk. Thank Tsaka you, Direk. kila Ate Marisa, sa buong production team, lalo na sa Canada team. Yes. Gustong-gusto ko kayo pasalamatan. Sobrang hindi mabubuo yung movie na to, kundi dahil sa inyo po. Yan. Thank you. Again, Maple Leaf Dreams will have